ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte gihagit si Pangulong Bongbong Marcos nga dili pasagdang makagawas paingon sa laing nasod ang usa ka kongresista aron malikayan ang accountability. Usa ka commercial building sa Davao City nasunog, 1.5 million pesos gibana-bana ang danyos. Kaso sa hand, foot and mouth disease sa Northern Mindanao, misa ka sumala sa DOH-10. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, buot pa imbestigahan ang gibutyag sa usa ka source kalabot sa matud pa questionableng properties sa Deputy Secretary General sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez. Philippine Navy warship BRP Miguel Malvar nga pinakabago ug pinakadakong barkong panggubat sa Pilipinas anaa sa Port of Cagayan de Oro City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Mipadayag og reaksyon si Vice President Sara Duterte nga dili dapat pasagdan ni Pangulong Bongbong Marcos nga makagawas sa nasod ug mo-resign ang mga kongresista aron muikyas sa accountability. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara dugang sa bisay nga luyo sa pag-resign ni Congressman Martin Romualdez isip House Speaker ug dunay nihulip kaniya karon ang liderato o ang grupo matud pa ni Romualdez gihapon ang anaa sa likod sa pag-ili sa liderato sa Kamara aron magtuo matud pa ang katawhan nga dunay ginahimo ang House of Representatives sa padangat nga reklamo ug kasuko sa katawhang Pilipino. Human ang pag-resign ni late Representative Martin Romualdez isip House Speaker. Si Vice President Sara Duterte dunay reaksyon sa ginahimo ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade accountability doon sa mga nakita natin na pag-chop-chop ng budget natin at pagkuha ng pera ng bayan para bumili sila ng mga properties, bumili sila ng mga jets, bumili sila ng properties abroad. Maayong tao matud pa si Isabela 6th District Representative ug House Speaker Faustino D. Ikapilang higayon matud pa niya kini nakita sa ilang gitambungang mga aktibidad ug sa trabaho. Apan, grupo gihapon matud pa nila kanhi Speaker Martin Romualdez ang anaa sa likod sa pag-ili sa liderato sa Kamara. Sayod matud pa si VP Sara nga nalakip sa usa ka grupo. Sila kanhi Speaker Romualdez, Isabela Governor Rodito Albano o Congressman Tony Pet Albano. Pirmi matud pa nga nakadikit kay Governor Albano si Congressman D. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan, ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila. Dihang gipangutana kung doon na paway stability, human ang pag-ilis og liderato sa Kamara ug Senado. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. No? Hindi lang yan siya ngayon. Matagal na ako nagsasabi, yung budget, walang nakikinig sa akin. Kailangan pa lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago merong nag-react na BBM ang pangalan.
Even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Sa pagbisita ni VP Sara sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta kagahapon sa Senado, mas maayo matud pa na si Senator Marcoleta na lang ang pangutan-on kung unsang ilang naistoryahan. Sa social media post ni Senator Marcoleta, gipahayag matud pa ni VP Sara ang iyang padayong suporta o confidence alang sa senador. Wala man kaming chismis na pinag-usapan doon sa loob ng opisina ni Senator Marcoleta. Lahat yun ay katotohanan. Mitambong si VP Sara sa opening ceremony sa 8th Davao Investment Conference o 27th Davao Agri-Trade Expo sa Davao City, Huwebes sa buntag. Sara, nakatakda mo biyahe padulong sa Naso, Japan. Si VP Sara aron motambong sa pigayon yung mga rally sa Tokyo o sa Nagoya. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Sa paglingkod sa bagong House Speaker, gibutyag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga usa lamang kini ka cover up og si presidential son ug House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang mipili sa muhulip sa nagresign nga si County Speaker Martin Romualdez. Si Representative Marcos ug ang mga lider sa Kamara mipaklaro nga giuyunan sa party leaders ang pagpili kang House Speaker D. Atong ibalik si Argil Relator. I, Faustino Boji D. III of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 pabor, 28 abstentions ug upat nga wala ni butar. Napiling bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Mulingkod siya isip Speaker, luyo sa kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project. Diin pila ka kongresista ang ginganlan sa mga investigasyon. Pag-angko ni D, doon na sila'y pagkulang. Busa na ngayo siya og panahon nga makuha ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Gipalingkod sa ikaupat nga pinakataas nga posisyon sa nasod si D. Human mag-resign si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez isip House Speaker. Ang pag-ilis og liderato sa Kamara gitawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nga usa ka cover-up move. Sumala ni Congressman Pulong nga si presidential son ug House Majority Leader Sandro Marcos ang mipili kay D nga kaalyado sab nila sa partido. Buwelta sab niya kang Pangulong Bongbong Marcos kung seryoso ang Pangulo nga labanan ang korupsyon nganong wala dayon niya gipasakaan og kaso ang mga pasaway nga magbabalaod. Tubagsab ni Congressman Marcos. Ka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sumala sa mga lider sa Kamara, mga lider sa nagkadaiyang partido nga lakip sa mayorya ang mipili kay D. Sa tubag nga gipagula ni Congressman Pulong kay Congressman Marcos, una na nga gi-clarify sa DPWH 11 nga ang 49.8 billion pesos nga mga proyekto sa Davao City kay saktong na account. Nang hinaot si Congressman Pulong nga samang transparency ang mapakita ni Congressman Marcos sa iyang distrito. Ug walay ghost projects sa Davao City. Dili kaya niya nga kanunay nga motambong sa sesyon, dili tungod sa pagpabaya, apan tungod dili na maagwanta ang baho sa graft and corruption sulod sa hawanan. Mas maayo matud pa nga gamiton ni Congressman Marcos ang iyang oras sa pagtabang sa pag-account
sa trilyones pesos nga maayong giplunder o gikartel sa iyang uyuan nga si kanhi Speaker Romualdez ug ni Congressman Zaldico aron mabalik kini sa National Treasury. O kung tinuod man kuno nga limpyo si Congressman Marcos, giawhag niyang magpa-hair follicle drug test sila sa iyang amahang si PBBM. Ginahulat pa ang tubag ni Congressman Marcos sa nahimong pahayag ni Congressman Pulong. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Nakaplaga na ang duha sa tulo ka missing humanaanod sa Mini Asik-Asik Falls sa Davao City niadtong Domingo apan patay na. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super-Radio Davao, patay nang napalgan sa usa ka residente sa Purok 18, Barangay Mintal ning syudad ang 32 anyos nga lalaking glass installer ug residente sa Buhangin sa syudad. Sumala sa nakakita, ana-ana sa state of decomposition ang patayng lawas sa biktima diyang napalgan kagahapon sa hapon. Samtang kaganinang buntag, napalgang patay na sab ang laing gikatahong missing nga usa ka lalaki sa suba sa Barangay Tugbok sa Tugbok District nga naipit sa usa ka bato. Nakita kini sa mahigala ug paryente niini. Sa karon usa ang padayong gipangita. Una nang napalgang patay ang upat ka mga biktima ni atong Lunes. Kay numdumang Domingo dihang nangaligo ang mga biktima ug uban pa dihang naanod atong sa pagsaka sa tubig sa Mini Asik-Asik Falls. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol apan nagpabilin sa sulod sa PAR ang bagyong Nando nga anaa sa Luzon. Kagabi ikini misulod sa PAR ug ulahing nasiplatan kaganinang buntag sa gilayong 1,335 kilometers sidlakan sa southeastern Luzon. Nagliho kini pa northwest ug posibleng ig-on ang extreme northern Luzon sa mga mosunod nga adlaw. Sa karon wala pa kini epekto sa nasud. Apan tungod sa habagat ug thunderstorms, makasinati og mga pag-ulan ang pipila ka bahin sa nasud lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Buot pa imbestigahan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ang giingong questionableng propriedad sa Davao del Norte sa Deputy Secretary General sa opisina ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, sa ato ang eksklusibong pakiginabi kang Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, iyang gipakita kanato kining report nga gipasa diha sa iyahang opisina kalabot sa matud pa questionable nga mga propiedad ni Deputy Secretary General ni sa opisina ni former House Speaker Martin Romualdez nga si Sofonias Gabonada. Ito yung mga sasakyan nga nakaparada. Lahat to mga luxury cars ito. So kung pagsasamahin natin, multi-million na po itong halaga sa sasakyan pa lang. Gipakita ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib uban ang abogado niini nga si Attorney Israelito Torion ato sa exclusive interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang report nga gipasa matud pa sa iyang opisina sa source nga wala na gipanganlan. Ang unod sa report, mao ang mga matud pa propiedad nga iyan ni Deputy Secretary General sa opisina ni former House Speaker Martin Romualdez nga si Sofonias Gabonada. Si Gabonada sumala ni Governor Hubahib, residente sa ilahang probinsya ug kanhi Provincial Information Officer. Gipasa matud pa ang maong report sa iyang opisina human migawas sa usa ka mantalaan kansang source miingon nga nalambigit si Gabonada sa matud pa korupsyon. Usa na ang issue sa congressional sponsored infrastructure projects. We would like to explain to Mr. Sofonias Gabonada that under Section 16 of Republic Act 7160, the General Welfare Clause, each local government unit shall exercise the powers expressly granted therein as well as those implied therefrom. And one of the duties actually of each local government unit, especially the governor, is to improve public morals. Hindi naman siguro magandang tanawin na dito pala ang daming mga properties na mga questionable, kung totoo nga itong report na nandito at it would be found out later on that these properties are illegally gotten,
and wala siyang gagawin. Base sa report, sulod matud pa sa duhalang katuig, sukad 2022. Duna na matud pa kini sa dili moubos, pulo ka luxury cars ug mahalon nga mga balay. Mayroon na naman siyang race house, address Barangay Mapaang, Mako, Davao del Norte. At saka mayroon pa siyang ancestral house na ni-renovate ngayon. Pakita ko sa inyo ang picture na sinubmit. Ito yon. Multi-million din ito ang halaga sa lupa at saka sa construction ng structure. Duna sabdaw kini beach resort, milyon-milyon nga heavy equipment ug mga negosyo sumala sa maong report. Mayroon siyang partner na isang politiko at ngayon kontraktor, pero hindi ko muna pangalanan. At lahat ng assets niya ay may mga pangalan na nilagay kung sino yung mga kapartner niya. Buot sa gobernador nga paimbestigahan kini. Mapaimbestigahan ito lahat para malaman natin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayaring katiwalian ngayon at may report na sangkot ang isang taga Davao del Norte sa nangyayaring korupsyon, malaking korupsyon sa bansa. Dapat managot ang dapat managot, makulong ang may kasalanan, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. Pag-investigate ko rin dun sa mga taong nag-verify, willing naman sila mag-execute ng affidavit, they will execute affidavits in support of a transmittal letter to the Office of the Ombudsman requiring a request for investigation and likewise a transmittal letter addressed to the Senate through the Blue Ribbon Committee so that the same can be included in the necessary investigations in aid of legislation. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og bahin si Gabunada. Kalabot ni ini apan wala pa kini tubag. Hinuon, duna kini gipost sa iyang social media account pero wala na natumbok kung unsa nga partikular nga issue. Apan sumala niya, duna matud pay politically driven attempt nga dauton ang iyahang reputasyon ug mutubag na lang daw siya sa tukmang legal ug institutional forum. Sara, sumala ni Governor Edwin Hubahib nga mas mamaayo matud pa nga matubag kini ni Gabunada aron mahatagan matud pa kini og katinawan ang maong issue. Ang report ipasa matud pa nila the soon as possible time sa Ombudsman ug sa Senado. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Taas nga mga kaso sa hand, foot and mouth disease natala sa Department of Health o Region 10. Sumala sa DOH nga 1,000% ang gisaka niini. Apan, dili pa kini angay kabalakan. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gikumpirma sa Department of Health Region 10, Communications and Health Promotions Unit ang pagsaka sa mga kaso sa hand, foot and mouth disease kon HFMD sa tibuok rehiyon. Kini human natala ang 1,893 ka mga confirmed cases sa maong sakit sa January hangtod September 2025. Misaka kini ug kapin 1,000% kun itandi sa 124 ka mga kaso sa hand, foot and mouth disease sa tibuok tuig na sa 2024. Apan sumala sa DOH-10 nga dili paangay kabalakan ang pagsaka sa ihap sa mga nataptan sa maong sakit. Increasing atong cases because it shows na strengthen atong monitoring and reporting system. So after that, manggod, due to the increased cases, i-confirm na nila na hand-foot-mouth yun. And then we are coordinating mansad with our LGUs, schools and daycare centers for appropriate management. Sigon sa DOH-10 nga ang Bukidnon ang adunay pinakadaghang natala nga kaso sa HFMD nga adunay 638 ka mga kaso. Gisundan kini sa Misamis Oriental na adunay 450 ka mga kaso, Misamis Occidental nga adunay 285 ka mga kaso, Lanao del Norte nga anay 211 ka mga kaso ug Cagayan de Oro City nga adunay 142 ka mga kaso. Sagad sa nataptan sa maong sakit, mga batang nag-edad og 5 anyos paubos. Hinuon dili man makamatay ang maong sakit, apan paspas ang pagtakod niini, pinaagi sa direct skin to skin contact. Busa giagat gihapon sa DOH ang publiko nga batunan ang habitual hygiene practice sama sa hand washing aron malikayan ang pagkaylap sa sakit nga hand, foot and mouth disease. So if naatay mga ma-detect na mga luas sa baba,
Specifically siya sa mga blisters o mga samad sa kamot o sa tiil on top of the hilanat. Kaya hilanat is very general man. As early as kung nanay ma-detect ng mga gagmay lang, it's best na magpa-consult ta to the nearest health station. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Upat ka individual ang patay samtang unom ang missing human gibaha ang pipila ka lugar sa Valencia City sa Bukidnon. Sa karon nagpahigay na og clearing operation sa lugar. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez nga manukad sa Valencia City sa Bukidnon. Cyril. Yes, Sarah, nakurat ang mga residente dinhi sa Valencia City ug Barabag, Bukidnon sa kalit ka pagsaka sa tubig baha kagabi. Pipila ka mga kabtangan ang nadanyos, lakip na mga kinabuhi ang nakalas. Swerteng napugan pa sa mga residente sa Purok 6A Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Kining rider nga mutabok unta sa dalan nga gilapawan na sa tubig baha. Paspas kining nakabalik sa agi ang rider, diyang nakita na ang hilabihan kasulog nga baha nga anaa na sa kadalanan. Sa laing video nga kuha sa usa ka netizen, kita ang pagyukbo sa paghilak sa usa ka inahan nga nagkalapok na human nga naano dag iyang batang anak sa tubig baha nga maigo sa ilang lugar sa Purok 20 Poblasyon, Valencia City. Tataw sab ang kadako sa tubig baha nga milapaw na sa tulay sa Purok 6 sa poblasyon. Gani stranded ang tanang residente nga buot unta motabok sa mong tulay human nga dili na kini maagian pa. Naigo sab sa taas nga baha ang Central Mindanao University sa Musuan, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Sa kuwang video gawa sa entrada sa mong tungaan, kita ang kalawom sa tubig baha nga halos hawak na. Kita pa ang usa ka individual nga nagbaktas sa mong tubig baha. Gisulod sab sa tubig baha ang pipila ka mga boarding house sa mong tunghaan. Hantod tuhod ang gitas-on sa maong baha. Sigon sa LGU sa Valencia City, upat na ang patay ug unom ang padayong gipangita human gideklara nga missing. Sobra 300 sab ka magbanay ang apektado sa pagbaha kung asa sagad kanila ang anaa sa mga evacuation centers. Sara, anaa ta karon dinhi sa Purok 21 sa poblasyon sa Valencia City kung asa usa kini sa mga nagrabihan sa pag-igo sa tubig baha kagabi. Gani pakita nato dinhi sa tuang likuran padayon ang ginahimo nga pag-ayo sa mga personal sa Valencia City Water District sa water piping dinhi sa lugar human nga naputol ang linya sa tubig resulta na sab sa tubig baha. Samtang dinhi sa kung walang bahin ato ipakita mga kapuso ang kaniadtong mga panimalay karon nahanaw na og wa na gyud na bilin. Puros na lamang mga simento og kining mga kahoy nga naanod sa tubig baha. Kaniadto puno kini sa mga kabalayan dinhi ang lugara apan resulta sa tubig baha nahurot gyud ang maong mga panimalay. Karon mga kapuso nagpadayon ang damage assessment nga ginahimo sa Valencia City LGU og ilang mga lakang nga pagahimuon. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Cyril Chavez. Patay ang usa ka tindero ug nadanyo sa pipila ka panimalay ug kabtangan human nabanggaan sa usa ka truck sa Davao City. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, giila ang namatay nga biktima nga usa ka 27 anyos nga lalaki kinsa tindero sa usa ka lechon house sa Bacaca Road, corner JP Laurel Avenue sa Davao City pasado alas 10 kagabi. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nakaparada ang truck nga nagkolekta og basura. Apan natanggal matud pa ang kalso nga gibangil sa truck, hinungdan nga miabante sa pabahadang bahin sa lugar ug nabanggaan ang usa ka kotse, usa ka motor, pipila ka sibilyan ug mga establisimento, lakip ang usa ka traffic light. Tungod sa itabo, dead on the spot ang tindero nga anaa sa sulod sa lechon house, samtang samaran ang usa ka senior citizen nga anaa sab sulod sa establisimento. Samaran sab ang mga driver human sa insidente kinsa ginasulen pang makuhaan og pahayag. Nagpadayon ang investigasyon. Yaman ang kalusugan program kon yakap. Gilusad sa PhilHealth Region 10 aron mahatagan og saktong suporta ang miyembro niini alang sa libreng konsultasyon. 75 ka mga importanteng tambal libreng ma-avail sa maong programa. Usa sa pinakabagong programa karon sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth ang yakap o ang Yaman ng Kalusugan Program. Dinhi mamahimong magpakonsulta ang usa ka miyembro sa PhilHealth ngadto sa usa ka healthcare facility sa pribado man o pampubliko. Sumala ni PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II
nga dulan usa ka gatos ka mga yakap clinics ang accredited sa tibuok Region 10. Libre na ang pagpakonsulta sa bisan unsang matang sa sakit o dili na kinahanglan sa mga ospital tungod lakip na ang mga pribadong diagnostic clinics sa ilang mga partner service provider. Gawas ni ana, libre sab nga makuha ang mga resetang tambal sa pasilidad kung asa gihimo ang check-up o di ba kaha sa mga partner pharmacies. Ubos sa yakap program, libre sab kuno ang screening sa bisan unsang matang sa cancer o kung makumpirma kini, dunay laing benefit package ang ihatag sa PhilHealth. Matag miyembro, gigahinan sa ahensya og tag 20,000 pesos matag tuig. Alang sa mga buot mo avail sa mong serbisyo, mamahimo nga mobisita sa ilang opisina o sa ilang online portal nga makita sa egov.ph. Hindi man lang po natingnan ng isang doktor o kaya nakatuntong sa isang papagamutan, pampubliko man o pampribadong pasilidad. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka mga individual nga natrap sa usa ka commercial building sa Davao City ang gigamitan na og crane aron ma-rescue. Sumala sa BFP, bukabat sa 1.5 million pesos ang danyos sa maong sunog. Nakaalerto si Argil Relator. Gilamoy na sa dakong kalayo kining parte sa usa ka commercial building sa Claveria Street, Davao City, alas 10 Huwebes sa gabi. Paspas miresponde ang mga bumbero o gilayong gipasiritan og tubig ang kalayo. Gigamitan na og crane ang pag-rescue niining duha ka individual nga natrap sa taas nga bahin sa building aron makalingkawas sila sa sunog. Gisaka sa BFP sa ikatulong alarma ang sunog. Gawa sa paggamit og crane, dunasay mga bomberong misaka sa katapad nga building aron mapasiritan og tubig ang kalayo. Alauna na sa kadlawon adlang Huwebes, gihang gideklarang fire out sa BFP. Nagsigaw naman yung anak sa may-ari nga sunog-sunog niya. Naglabasan na kami, doon kami sa kabila nagdaan sa may spiral. Tapos hindi na kami pinabalik. Sumala sa empleyado sa maong commercial building, apektado sab ang hotel nila sa likod nga bahin. Hindi ko pa alam kung anong plano nila. Wait lang kami sa ano. Dugang sa BFP, anasa 2,400 square meters sa maong building ang apektado sa sunog. Anasa gibana-banaang 1.5 million pesos ang danyos. Hinoon, walay naangin sa maong sunog. Gikordon una ang building, samtang parayon pa ginasuta sa BFP ang tinubdan sa pag-ulbo sa kalayo, ingon man ang kalikon sa building, human sa sunog. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang tagdumala sa maong commercial building. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Philippine Navy warship BRP Miguel Malvar ana karon sa Port of Cagayan de Oro City alang sa duha ka adlaw nga open house sa publiko. Nakadunggo karon sa pantalan sa Cagayan de Oro City ang Philippine Navy warship FFGO-6 BRP Miguel Malvar alang sa duha ka adlaw nga public viewing kon open house. Ang maong programa kabahin matud pa sa Showcase of Assets sa Philippine Navy. Ang BRP Miguel Malvar usa sa mga pinakabagong warship sa Philippine Navy nga na-commission karong tuiga lang. Napalit kini sa Pilipinas gikan sa nasod South Korea. Aduna kini gitas-on nga 118 meters ug loaded sa mga war machine. Sama na lang sa surface-to-air missile, anti-submarine armaments ug ang 60 caliber machine gun. Aduna sab kini rigid hull inflatable boat kon RHIB alang sa mga shallow water rescue operations. Abli ang maong barko sa publiko alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sunod semana, gikatakdang mubisita sab sila sa Port of Iligan alang sa susamang open house, isip kabahin sa kasaulugan sa Diande Festival 2025. Mga kapuso, 98 ka adlaw na lang. Pasko na! Ug mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters.
Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.